pinakamalaking restaurant sa Puerto Princesa, ang Kina Butch. Abala siya sa dalawang bagay, ang pagtitinta at pagpapaganda ng mga kampo ng sundalo sa Palawan at pagbibigay ng kubeta sa mga liblib na lugar ng probinsya. Lahat ito mula sa taong niwalang dugong Pinoy at ang tanging ambisyon na lang ay ikutin uli sa ibabaw ng motor ang bansang itinuturing niyang sariling bayan. Maikot mo yung bansa mo na nakamotorsiklo ka. Maganda yung bansa natin eh. Diba? Maikot mo. Ilang porsyento na lang natitira sa buhay ko eh. Sana gumanda na yung mga karsada. Rhoda Magnaye, News 5. Makibalita naman tayo ngayon abroad. Nauwi sa sapaka ng isang televised election debate sa Greece. Nagsimula ang gulo ng mapiko ng spokesman ng isang partido at sinabuyan ng tubig ang kabilang kampo. Nang suwayin siya ng kanyang katabi, siya naman ang pinagbalingan nito at saka pinagsasasampal. Agad po na na-detain ang lalaki pero nakatakas ito at pinaghahanap na ngayon. Sa pool din sa camera ang near-death experience ng isang paslit sa China. Ilang minutong naglambitin ang bata matapos ma-shoot sa railing ng kanilang terrace. Swerte na lang dahil naipit ang kanyang ulo at hindi siya dumire-diretso mula sa ika-4 na palapag. To the rescue po ang isang kapitbahay na tumulak sa kanya paakyat dahil ang kanyang magulang hindi matagpuan. Hindi naman tao kundi hayop ang mga nanguhula sa kung sino ang mananalo sa laban ng Greece at ng Poland sa championship ng Euro 2012. Sila ay sina Kryek the Pig ng Ukraine, Sita the Elephant ng Poland at ang mga dragonfish na sina Big Wat at Little Wat ng Singapore. Ibinibigay nila ang kanilang hula sa pamamagitan ng pagpili sa pagkain na may nakatalagang bansa. Poland ang napili ng elepante. Poland at draw naman ang napili ng dragonfish habang ang baboy na si Kryek hindi pa nagbibigay ng forecast. Balita naman po mula sa internet, nagkagulo ang ilang residente sa India dahil sa mala horror movie na pag-atake ng mga gagamba. Dumating raw ang hindi pa natutukoy na species ng gagamba at nangagat ng mga tao sa isang Hindu festival. Pagkatapos daw nito, ang mga gat ay matagal pa bago ito bumitaw. 2 na ang pinatay ng mga gagamba habang marami ang naospital dahil sa matinding sakit at pagkahilo. Sa ibang balita, dahil sa kasikatan ng series na The Walking Dead at sa iba't ibang mga balita ng cannibalism o pagkain ng kapwa-tao nito mga nakaraang araw, naisipan ng isang lalaki sa Miami na magkunwaring isang zombie. Gamit ang makeup at kunwaring madugong damit, tinakot ng lalaki ang maraming residente sa Florida. Agad naman itong bumenta at marami ang kumaripas at takbo nang makitang hinahabol sila ng kunwaring zombie na yan. Pero muntik na siyang malagay sa alanganin nang tinangkasang tutukan ng baril ng isa sa mga tao. Nang makarating nga siya sa basketball court, napaakit na ng wire fence ang ibano. Pero nang mapasin nilang peke pala ang zombie, sila na ang tumugis sa manloloko. Ang lesson po dyan, huwag tayong manloloko. Balik muna sa inyo, Cherry at Paolo. Delikadong panluloko yun, Lalo ngayon binababalita talagang mga, pinapangalanan nilang zombie well, he attack. got what he deserved. Oo nga. Hindi nga lang natin Baka ipakita nakuyog yun, kung ano nangyari sa kanya. Susunod, pamangkin ni Manny Pacquiao, nakakanta ng pambansang awit sa kanyang laban, pustusan na rin ang practice. Mamaya po, sasampulan niya tayo ng kanyang version ng Lupang Hinirang. Alamin din natin ang basa naman ng mga boxing analyst sa labang Pacquiao-Bradley. Tale of the tape, himayin natin. Pinakamalaking watawat ng Pilipinas na gawa sa banig. Alam niyo ba kung saan makikita yan? Tutukan. At talentadogs ng isang circus sa Japan, patok ngayon sa internet. Yan po at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Pilipinas News.